Mukhang normal tong lalaki pero siya ay profesional na mamamatay tao. Ngayon hindi ordinaryong tao ang kanyang kalaban. Isa siyang Hapon na yakuza na nagngangalang Kyoda. Kinatawan pala sila ng dalawang gang at si Gi-jun ang alas ng panig ni Ju-won. Nagsisimula ang labanan ng mga malakas. Nagbabanggaan ng dalawang panig. Unay nakalalaban pa si Kyoda pero nang makita ni Gi-jun ang kahinaan, tiisin na lang. Sumuntok si Gi-jun sa tadyang ng kalaban, huling knockout, bumagsak si Kyoda sa sahig. Tuwang-tuwa si Ju-won. Kabaligtaran, galit na galit ang yakuza. Naglabasan ng kutsilyo ang mga kasamahan ng yakuza laban kay Gi-jun. Pero di kailanman natakot si Gi-jun kahit kanino. Kaya naman, tuluyang nawasak ang buong Japanese yakuza gang sa Korea. Ngunit malubharing nasugatan si Gi-jun. Naputol ang tendon sa binti, kaya napilitang mamuhay mag-isa sa gubat. 10 taon ang lumipas, naging Ju-won Group ang Korean gang. Naalala pa ni Chairman Ju-won ang ambag ni Gi-jun, kaya hinirang niya si Gi-soke, kapatid ni Gi-jun, bilang CEO ng grupo. Ngunit ngayon, may bagong puwersa sa Korea, ang Bongsan Group ni Chairman Gu. Matagal ng kaibigan ni Ju-won si Chairman Gu, kaya't hindi pa sila nagkakaroon ng anumang alitan. Pero ang anak ni Chairman Gu na si Junmo ay isang spoiled brat. Umupa si Junmo ng mga Japanese thugs para salakayin ang manager ng Ju-won Group. Nalaman na kailangang humingi ng tawad ni Chairman Gu kay Ju-won para sa kanyang anak. Mabuti na lang walang halaga ang manager, kaya't hindi na pinansin ni Ju-won. Pero may isa pang pabor si Chairman Gu. Tulungan siyang palayasin ang yakuza. Hindi direktang makakilos si Chairman Gu dahil ayaw niyang mapahiya ang anak. Ayaw ni Ju-won mag-alala sa pamilya ng iba, pero nangako si Chairman Gu ng mga lupain kay Ju-won kapag natapos ang trabaho. Sa huli, pumayag na si Ju-won. Pagkatapos, bumalik si Ju-won sa kanyang grupo at ibinigay ang mahalagang gawain kay Gi-soke. Dahil matanda na rin si Ju-won, gusto niyang ipasa ang pamamahala ng grupo kay Gi-soke. Ito ang itinuturing na huling pagsubok. Pumayag si Gi-soke pero hindi kontento dahil sawang-sawa na siya sa mga pagpatay ng grupong Ju-won. Papunta kay Junmo, tinanong ni Gi-soke ang kasamahan kung ano gagawin nito kung hindi naging gangster. Hindi naintindihan ng kasamahan si Gi-soke at hindi rin alam ni Gi-soke kung saan pupunta kung umalis siya sa grupo. Kalaunan, pumunta si Gi-soke kay Junmo. Hindi man lang bumati at direktang pinaalis ang mga Hapon pabalik sa kanilang bansa. Naramdaman ni Junmo na nawawalan siya ng kapangyarihan. Walang pakialam si Gi-soke. Sinusubukan lang niyang lutasin ang mga problemang gawa ni Junmo. Akala ni Junmo, ordinaryong tao lang si Gi-soke, kung di dahil sa kapatid niya. Di mapapansin ng boss si Gi-soke. Nagpasabi si Junmo kay Gi-jun. Tinatanong kung gumaling na ang binti. Lumabas na si Chairman Gu pala ang pumutol ng tendon ni Gi-jun. Pagkatapos ng malaking gulo noon, di pa rin bumitaw ang yakuza. Tinawag pa nila ang mga kasamahan sa Japan para pumunta ng Korea. Para magkaroon ng kapayapaan, pinadala ni Ju-won si Gi-jun para bugbugin. Dahil doon, pumayag ang yakuza na umuwi na. Noon, si Chairman Gu ang tumulong kay Chairman Ju-won makipag-usap sa yakuza. Dahil dito, nabigyan ng teritoryo si Chairman Ji-won at umasenso ang kanyang negosyo. Kaya lalo pang lumakas ang galit sa puso ni Gi-soke. Agad siyang lumapit at sinampal si Junmo sa mukha. Habang papasok ang mga bodyguard, pinigilan sila ng mga tauhan ni Gi-soke. Noon, pinatunayan ni Gi-soke na hindi basta-basta mabanggit ni Junmo si Gi-jun. Sabi ni Gi-soke, kung di malutas ni Junmo ang problema, siya ang haharap sa may kagagawan. Bago umalis, sinabi ni Gi-soke na huling babalato at dapat asikasuhin ni Junmo mismo. Habang papalayo si Gi-soke, galit na pinanood siya ni Junmo. Lihim na nangako si Junmo na di siya magpapaapi. Maya-maya, gabi na, umakyat si Gi-soke sa bundok para hanapin ang kapatid. Kamakailan, masarap ang buhay ni Gi-jun. Kahit gusto rin ni Gi-soke ng ganong buhay, di niya masabi. Hindi pa tinatanong ni Gi-jun kung kumusta na ang kapatid niya. Kahit magkapatid sila, marami silang di sinasabi sa isa't isa. Kaya maya-maya, tahimik na umalis si Gi-soke. Nang mapansin na may mali, hinabol at tinanong siya agad ni Gi-jun. Doon lang mahinahon na sumagot si Gi-soke na okay lang siya. Maya-maya, umuwi si Gi-soke para magpatuloy sa trabaho. Bigla niyang napansin ang pagkislap ng ilaw at bumaba sa basement. Lumabas na pamilyar na ligaw na pusa lang pala. Madalas itong pumupunta rito. Nang biglang lumingon ang pusa, napagtanto ni Gi-soke na may nag-aabang sa kanya. Mabilis siyang tumugon at madaling tinalo ang mamamatay tao. Tinanong siya ni Gi-seok kung sino ang umupa sa kanya. Umiling siya. Siguro hindi rin niya alam. Nang sinabihan siya ni Gi-seok na umurong, ngumiti siya ulit dahil may lumitaw pang kasama niya. Dito, napilitan si Gi-seok na kumilos. Kung top assassin sa Korea ang kuya niya, siya rin ay nakamamatay. Agad niyang pinabagsak lahat ng mga mamamatay tao, isa lang ang naiwan. Kahit matapang pa ring lumusob ito, madali siyang napigilan ni Gi-seok. Muntik nang matusok ang mata niya, pero pinili ni Gi-seok na patawarin siya ulit. Pero, agad niyang binayaran ang kanyang kabaitan.
Biglang sinaksak ng mamamatay tao si Giseok, bumagsak siya at namatay. Kinabukasan, nalaman ni Gijun na patay na ang kapatid, nagulat siya. Agad naghanda ng malaking libing ang Juwon Group para kay Giseok. Nag-imbita rin sila ng mga maimpluwensyang tao sa underworld. Kabilang dito sina Chairman Gu at ang kanyang anak. Sa burol, lumuhod si Junmo sa harap ng tablet ni Giseok at ngumiti. Para kay Junmo, kamatayan ang nararapat kay Giseok. Nagsalita si Junmo ng mapang-asar sa mga tauhan ni Giseok. Tinanong niya bakit di nila naprotektahan ang kanilang amo. Agad nilang naisip na may kinalaman si Junmo sa pagkamatay ni Giseok. Hindi niya maipagkaila ang kanyang galit. Sa labas, nilapitan ni Manager Choi ng Juwon Group ang tauhan ni Chairman Gu. Dating miyembro siya ng Juwon Group, pero ipinagkanulo sila para kay Chairman Gu. Noon, hinala ni Manager Choi na muli niyang ipinagkanulo si Giseok. Ngunit, agad itinanggi ng lalaki na may alam siya. Bigla, dumating ang mga tao mula sa tanggapan ng piskal. Itinuro niya sila at sinabi kay Manager Choi na magtanong sa kanila. Pinangunahan ng panganay na si Geom Seon ang grupo ng mga taga-usig. Ngunit may pagkakaiba sa kanilang mga posisyon. Hinarang ni Manager Choi si Geom Seon at pinayuhang umuwi't magpahinga. Naintindihan ni Choi na hindi lang bumisita si Geom Seon para magbigay galang. Dumating din si Geom Seon para imbestigahan ang pagkamatay ni Giseok. Nang gustong makita ni Geom Seon ang ama, hindi pumayag si Manager Choi. Bigla namang dumating si Gijun. Siya ang malaking nag-ambag sa pag-unlad ng Juwon Group hanggang ngayon. Kaya iginalang siya ni Choi at pinapayuko ang mga junior sa kanya. Gusto lang ni Gijun makita ang kapatid niya sa huling pagkakataon. Agad dinala ni Manager Choi si Gijun sa morgue. Doon, sinabi ni Choi na nakabangga si Giseok sa grupo ng mga salbahing lalaki. Gayunpaman, sa kanyang karanasan, agad na pagtanto ni Gijun na hindi ito simpleng aksidente. Agad-agad pagkatapos nito, nakipagkita si Gijun kay Chairman Juwon. Kahit matagal nang umalis sa ilalim ng mundo, yumuko pa rin si Gijun ng may paggalang gaya ng dati. Medyo nagulat si Chairman Gu sa pagdating ni Gijun dahil nangako siyang hindi na babalik. Ngunit dahil libing ito ng kapatid niya, umaasa si Gijun na makikiramay si Chairman Gu. Hindi rin maitago ni Chairman Juwon ang kalungkutan sa pagkamatay ni Giseok. Noon, inulit ni Gijun ang pangakong ginawa niya 10 taon na ang nakalipas na mabubuhay siyang parang patay. Kapalit nito, kailangang tiyakin ni Chairman Juwon ang kaligtasan ni Giseok. Tinupad ni Gijun ang pangako sa nakaraang 10 taon. Pero ngayon, hindi nagawa ni Chairman Juwon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Gijun ng seryoso kung may hindi ba siyang alam. Subalit kapwa na natiling tahimik sina Chairman Juwon at Chairman Gu. Nang hindi marinig ang sagot, naunawaan ni Gijun na wala siyang makukuhang paliwanag. Yumuko si Gijun at humingi ng pahintulot na umalis. Agad na nagsisi si Chairman Juwon, kaya tumayo siya at hinabol. Ngunit nawala si Gijun nang walang bakas. Maya-maya, dumating ang tauhan ni Giseok para makipagkita. Nagpakilala siya bilang si Hyebyom, dating pinagkakatiwala ang junior ni Giseok. Dahil wala nang kamag-anak si Gijun at kapatid, at hindi siya makapaglabas, si Hyebyom ang naging kinatawan. Nangako siyang tutulong sa pag-aasikaso ng libing ni Giseok. Bilang tugon, sinabi lang ni Gijun, "Salamat," at umalis. Pumunta si Gijun sa bahay ni Giseok para alamin ang tungkol sa pagkamatay nito. Bukod sa larawan sa camping, natagpuan lang niya ang regalo ni Giseok para sa kanya. Labis siyang nalungkot dahil hindi na maibibigay ni Giseok ang regalo ng personal. Pagkatapos, tahimik na isinuot ni Gijun ang polo na inihanda ng kapatid. Saka siya tahimik na umalis ng bahay. Kinabukasan, pumunta si Gijun sa pulis para makita ang pumatay sa kapatid niya. Gayunman, tumanggi ang pulisya dahil hindi pinapayagan ang pamilya ng biktima na makausap ang suspect bago ang paglilitis. Ngunit bigla itong nagbago nang malaman ni Gijun na ang investigador sa kaso ay dating kakilala niya. Lumabas na dating nagtatrabaho ang taong ito sa underground. Ilang salita lang ni Gijun, nagulat ang mga pulis. Agad-agad dinala si Huichan, ang suspect, sa pribadong silid interogasyon. Nagulat siya nang makita si Gijun sa loob. Walang paligoy-ligoy, tinanong ni Gijun kung sino ang nagbunyag ng address ni Giseok. Agad na unawaan ni Huichan na ang kaharap niya ay ang kuya ni Giseok. Nagkunwaring yumuko siya, tapos bigla siyang ngumiti ng mapang-asar. Subalit, nanatiling kalmado si Gijun. Sinabi ni Gijun, "Kung di ka sasagot, pupuntahan ko ang mga kaibigan at kamag-anak mo." Hindi natakot si Huichan sa banta. Sinabi pa niya na sana'y hanapin ni Gijun ang pamilya at patayin sila dahil iniwan sila noong bata pa. Dito napagtanto ni Gijun na may nakababatang kapatid din pala si Huichan. Walang imik, lumabas na lang si Gijun ng silid. Nang magsara ang pinto, nakaramdam si Huichan ng pangingilabot. Agad-agad,
Lihim na sinundan ni Gijun ang kapatid ni Hui-chan. Sa huli, nakarating si Gijun sa isang internet cafe. Ngunit, bitag pala ito na inihanda ng barkada ni Hui-chan. Napalibutan si Gijun. Gayunpaman, hindi na tinag si Gijun. Paglingap sa paligid, tinanong ni Gijun kung kumpleto na sila. Saka mahinahong inihayag ni Gijun na sila pala ang napaligiran niya. Bigla, humagalpak sa tawa ang mga siga na parang nakarinig ng napakatatawang biro. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang tinig ni Gijun. Gusto lang malaman ni Gijun kung sino ang nasa likod nila. Bilang tugon, kinumpirma ng leader na kumilos ang grupo nang mag-isa nang walang umeestilo sa kanila. Matapos makinig, hindi na nagtanong pa si Gijun. Malamig na sinabi ni Gijun na kung ganon, maaari silang mamatay doon mismo. Agad-agad, isa sa kanila ang sumugod para umatake. Ngunit pinabagsak ng suntok ni Gijun. Bago pa makagalaw ang isa, tinusok ni Gijun ang kanyang chopsticks sa bibig nito. Naging matigas ang hangin nang mapagtanto ng mga bugbog na nagalit sila sa maling tao. Kahit matagal nang umalis sa underworld, hindi humina ang karanasan at lakas ni Gijun. Isa ang pinagsubo ng buong bote ng tubig, habang isa pa ang binali ni Gijun ang binti. Sa puntong ito, huli na para magsisi. Labis na natakot ang leader, at agad tinawag ang mga kasama na sumalakay. Ngunit pagkasabi niya, isa sa grupo ang isinuntok ni Gijun palabas ng bar. Nagpanik siya sa eksena hanggang nawala ng kontrol. Sa huli, napilitang umamin ng leader ng katotohanan. Inamin niyang may taong nagdidirekta sa likod ng insidente. Kahit ganun, ayaw pa ring magpatawad si Gijun. Hinarap ni Gijun ang leader sa mismong lugar. Nagtago sa ilalim ng mesa ang kapatid ni Hui-chan sa takot. Pagkatapos ng gulo, hinanap siya ni Gijun. Noong gabi ng insidente, mababaw lang ang sugat ni Gisyok. Hindi pa rin sapat ang kakayahan ng kabilang grupo. Pinili ni Gisyok na patawarin at paalisin sila ng ligtas. Dahan-dahang binunot ni Gisyok ang kutsilyo at umalis. Pagpasok niya sa elevator, lumitaw ang tunay na killer. Sa libing ni Gisyok, may misteryosong lalaki na lumapit kay Chairman Ju-won. Sa pagkilala sa kanya, tinawag siya ni Chairman Ju-won na Yongdo, kilala sa kanyang lihim na pagkakakilanlan. Mabilis silang umalis sa libing para mag-usap ng pribado. Si Yongdoy ang unang nagtanong kung may alam si Chairman Ju-won tungkol sa pagkamatay ni Gisyok. Pero sa halip sumagot, binalik ni Chairman Ju-won ang tanong kung may tinatago si Yongdoy. Naging tensyonado ang usapan dahil di alam kung sino ang nagsasabi ng totoo o nagtatago ng impormasyon. Samantala, nagsimulang bigyang pansin ng prosekusyon ang kaso. Naganap ang pagkamatay ni Gisyok sa gitna ng Seoul, 5 buwan bago ang halalan. Kaya hinala ng punong taga-usig na may malaking politikang sabwatan sa likod nito. Anya, nagsimula ang grupong Ju-won bilang organisasyon ng mafia. Dahil sa mga reforma ni Gisyok, naging kumpanya ito. Pero patuloy pa ring naghuhugas ng pera. Bilang malinaw na tagapagmana, maraming tanong ang lumitaw sa biglaang pagkamatay ni Gisyok. Noon, ang Ju-won at Bongsan ay kapwa bahagi ng Byeomyo-donggang. Minsan, kontrolado ng grupo ang buong lungsod ng Seoul. Ngunit, sa panahon ng pagsasali ng kapangyarihan, biglang namatay ang nag-iisang anak ng leader. Ito'y nagbigay daan kina Chairman Ju-won at Gunang Bongsan na magkaisa't ibagsak ang mga nakatataas, kaya't nahati sila. Naniwala ang punong taga-usig na maaaring pumasok ang underworld sa bagong yugto ng kaguluhan. Bigla niyang pinaalis ang lahat ng tauhan maliban kay Gyeom-son. Kahit pinaghirapan ni Gyeom-son makapasok sa opisina, hindi pa rin siya tinanggap ng mga kasamahan. Bilang anak ni Chairman Ju-won, hindi rin iginalang si Gyeom-son sa kanilang tahanan. Kahit sa burol ng kapatid ng tauhan ng kanyang ama, lantaran siyang inapi. Sa sobrang galit, direktang tinanong ni Gyeom-son ang punong taga-usig kung ano talaga ang plano. Walang paligoy-ligoy, nilinaw ng punong taga-usig na gusto niyang bigyan si Gyeom-son ng pagkakataong pumili ng panig. Kung malutas ni Gyeom-son ang kaso ni Gisyok, makakasiguro siya ng malakas na landas sa sektor ng pagkuha. Kasabay nito, bumalik si Gijun sa istasyon ng pulisya. Pinatugtog ni Gijun ang recording ng boses ng kanyang nakababatang kapatid na si Hui-chan. Buhay pa ang bata, pero binalaan ni Gijun na kung hindi magsasabi ng totoo si Hui-chan, malalagay sa panganib ang buhay niya. Sa ganitong sitwasyon, napilitan si Hui-chan na umupo at umamin. Sinabi ni Hui-chan na may chatroom na The Cemetery, na tumatanggap ng pera para sa mga maruming gawain. Sa kaso ni Gisyok, may misteryosong tao na nagbayad ng malaking halaga para kumilos ang kanyang grupo. Tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng nag-upa, wala siyang ideya at walang karapatang magtanong. Nang makitang naghihinala pa si Gijun, sinabi ni Hui-chan, "Kausapin mo ang abogado ko kung gusto mong mag-verify." Kinuha ng cemetery ang abogadong iyon para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang babaeng abogado sa istasyon ng pulisya. Sinabi niyang handa na ang buong pahayag at kailangan lang pirmahan ni Hui-chan. Sinabi rin niyang siya na ang bahala sa lahat ng natitirang legal na proseso. Walang sinabi si Hui-chan, itinaas lang ang gitnang daliri ng may paghamak.
Pero ngumiti lang ang abogado ng may tiwala at umalis ng silid. Pagkasakay sa kotse, tinawagan niya agad ang mga boss at nagulat na tapos na ang misyon. Sigurado siyang susunod ang mga tulad ni Hui Chan sa utos kapag nahuli na. Pagkapirma ni Hui Chan at mailipat sa detention, papasok ang nag-upa para takpan ang ebidensya. Pero may gulat ng tahimik na pumasok ang isang lalaki sa kotse. Nagulat ang abogado at tinanong kung sino ang taong iyon. Malamig niyang sinagot na siya ang kapatid ng biktima. Kahit medyo kinabahan, nanatili siyang kalmado. Pinaalalahanan niya sila na ito'y lugar ng pulis at siya'y abogadong may kapangyarihan, kaya di siya madaling takutin. Gayunpaman, hindi pa rin nagsalita si Gi-jun. Sa kanyang malamig na tingin, pinanginig niya ito ng husto, kaya napilitan siyang umamin ng lahat. Sinimula ng abogado na ikwento ang tungkol sa organisasyong The Cemetery. Sinabi niyang ito'y kriminal na tagapamagitan na gumagana tulad ng app ng food delivery. Ang cemetery ay nagkokonekta ng kriminal at tao na sisisihin, pero di lahat gusto, kaya tinatarget nila ang rebelding kabataan. Kapag nakagawa ng malubhang krimen, di na sila magsisilbi sa militar at makakakuha ng pera, kaya't dumadami ang mga kabataang nagiging galamay ng The Cemetery. Kabilang dito ang grupo ni Hui Chan. Sinabi ng abogado na ang trabaho niya lang ay i-frame ang tao ng maayos. Iyon lang ang alam ng abogado. Sinabi niya kay Gi-jun na kung gusto niyang malaman pa, puntahan si Director Song Won. Pumunta si Gi-jun sa address na nasa business card. Tahimik na dumiretso si Gi-jun sa opisina ng The Cemetery. Oras na ng pagsasara ng kumpanya. May manager na nagtanong kay Gi-jun kung alam niya kung saan ito. Sinabi lang ni Gi-jun na hinahanap niya si Song Won. Gusto ng mga empleyado magulo, kaya kailangan kumilos si Gi-jun. Pagkatapos, hiniling ni Gi-jun sa receptionist na tawagan si Song Won. Nang malaman na si Gi-jun ito, agad nagbago ang mukha ni Song Won. Alam ni Song Won kung bakit nandoon si Gi-jun. Sinabi ni Gi-jun na maghihintay siya sa kumpanya. Agad sinabi ni Song Won sa driver na paatras ang lahat ng empleyado, pero hindi pa natatanggap ng mga empleyado ang abiso. May isang nag-espiya at malapit nang atakihin si Gi-jun. Sa sandaling iyon, tumawag ang driver. Dahil dito, nakita ni Gi-jun ang empleyado. Agad niyang sinugod at pinabagsak ito sa lugar. Pagkatapos, sumulong ang iba ng isa-isa. Umatake at kumontra si Gi-jun. Napabagsak niya sila at hindi na nakalaban pa. Pagbalik ni Song Won sa kumpanya, nakahiga na ang lahat ng kanyang tauhan. Pinilit ni Song Won ang sarili na batiin si Gi-jun. Sabi ni Song Won, matagal silang di nagkita at tinawag niyang kaibigan si Gi-jun. Humingi ng tawad si Song Won dahil walang alam ang mga empleyado. Pero ayaw ni Gi-jun makinig sa mga paligoy-ligoy. Gusto lang daw niyang malaman sino ang umupa sa sementeryo para patayin si Gi-seok. Agad na lumuhod si Song Won at humingi ng paumanhin. Sabi niya, kung alam niyang si Gi-seok yon, di siya gagawa ng ganun. Di rin niya inasahan na kaya ng mga batang iyon patayin ang isang master tulad ni Gi-seok. Pero nauubos na ang pasensya ni Gi-jun. Sabi ni Gi-jun, di niya kailangan ng paliwanag, kailangan lang niya ng sagot. Patuloy na humingi ng pangunawa si Song Won kay Gi-jun. Sabi niya, sa trabahong to, ang pinakamahalaga ay pagsunod sa salita. Nangako si Song Won na hindi ibubunyag ang impormasyon ng kliyente. Dagdag pa, inakala ni Song Won na hindi basta-basta magagalaw ni Gi-jun ang kliyente. Ngunit walang pakialam si Gi-jun at nilinaw na siya ang magpapasya kung gagalawin ito o hindi. Agad-agad pagkatapos, tumunog ang ingay ng away. Ngayon, bugbog at masunurin na si Sung Won. Inamin ni Sung Won na ang nasa likod ng insidente ay si Jun Mo, anak ni Chairman Gu ng Bongsan Group. Binalaan ni Sung Won si Gi-jun na mag-ingat dahil ang paggalaw kay Jun Mo ay parang pagdeklara ng giyera sa Bongsan Group. Subalit, walang pakialam si Gi-jun. Agad na umalis si Gi-jun sa punong himpilan ng sementeryo. Nagtungo siya ng diretso sa Bongsan Group, nakakuyom ang kamao. Samantala, nalaman din ni Chairman Ju-won na si Jun Mo ang nag-upa ng mamamatay tao para patayin si Gi-seok. Agad na inutusan ni Chairman Ju-won si Manager Choi na ayusin ang pagpupulong kay Chairman Gu sa pribadong silid. Ang mga pribadong silid ay ginagamit lang sa malubha at mahirap lutasin na alitan. Doon inulit ni Chairman Ju-won ang kasunduan nila ni Chairman Gu nang ibagsak nila ang mga nakatataas at hatiin ang organisasyon. Ngayon ayon kay Chairman Ju-won, ang makasakit sa kabilang panig ay magbabayad ng malaki maliban kung may kapalit na pantay. Gayunman, hindi pa rin lubos na naunawaan ni Chairman Gu ang ibig sabihin ni Chairman Ju-won. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Chairman Gu na ang kumuha ng mamamatay tao para kay Gi-seok ay si John Mo, ang kanyang anak. Sinabi ni Chairman Ju-won na kahit anak ni Chairman Gu ang kasangkot, walang eksepsyon. Sa ganitong matigas na saloobin, nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Chairman Gu. Binigyang diin niya kung sino ang nagtakda sa kanila ng panuntunan na iyon. Ayon sa kanya, kung hindi naging sanhi ng gulo si Gi-jun 10 taon na ang nakalipas, wala sanang lihim na silid na ito.
Pagkatapos, kinumpirma ni Chairman Gu na gusto niyang labagin ang tuntunin. Ipinahayag niya na kung si Chairman Ju-won o sinuman ang gumalaiti kay Junmo, hindi siya mananahimik. Gayunman, walang balak si Chairman Ju-won na magdeklara ng digmaan. Sa halip, nais lang niyang ipaalala kay Chairman Gu ang isang bagay. Ayon sa kanya, sinira ni Gi-jun ang buong sementeryo para hanapin ang pumatay sa kapatid niya. Posible bang hindi naintindihan ni Chairman Gu ang kahalagahan ng aksyong iyon? Bigla namang lumitaw si Gi-jun na ikinagulat ni na Chairman Ju-won at Chairman Gu. Kumuha siya ng upuan, umupo sa gitna nila at natural na nagbuhos ng soju. Tinanong niya ng diretsyo kung may kinalaman sila sa pagkamatay ni Gi-seok. Pareho silang nanahimik at hindi nangahas sumagot. Sa sandaling iyon, nagsalita si Chairman Ju-won para hikayatin si Gi-jun. Sinabi niya na dahil may kinalaman ang insidente sa Ju-won Group, aasikasuhin niya ito ayon sa mga tuntunin. Agad na tinanong ni Gi-jun si Chairman Gu kung balak niyang sundin ang mga patakaran. Nangako si Chairman Gu na lilinisin ang sementeryo at haharapin ang grupong umatake kay Gi-seok. Ngunit para kay Gi-jun, hindi pa rin ito sapat. Sinabi ni Gi-jun na alam na niya kung sino ang tunay na utak. Ang impormasyong iyon ay lubos na nagulat kay Chairman Gu. Sinabi ni Gi-jun na hindi niya kailangan silang dalawa para asikasuhin ito. Umupo lang kayo at hayaan niyo akong bahala. Pagkasabi nun, malamig siyang umalis. Hindi naglakas loob sina Chairman Ju-won at Gu na pigilan siya. Nang umalis si Gi-jun, agad nagmakaawa si Chairman Gu kay Ju-won na tulungan siya. Sinabi ni Chairman Gu na ibibigay niya kahit ano, pati lupa o kasino. Ngunit ayaw makipagkompromiso ni Chairman Ju-won. Tinanong ni Chairman Ju-won kung kaya ba talaga ni Chairman Gu patayin si Gi-jun. Dahil walang choice, nagbanta na lang si Chairman Gu. Binalaan niya na kung may mangyari kay Junmo, tapos na ang relasyon nila ni Ju-won. Gayunpaman, tumayo pa rin si Chairman Ju-won at umalis. Sa huli, napilitan si Chairman Gu na gumawa ng huling desisyon. Nangako siyang ililipat ang pamamahala ng The Decro Hotel kung tutulong si Chairman Ju-won. Sa sandaling iyon, tumalikod si Chairman Ju-won. Maya-maya, bumalik si Chairman Gu sa punong himpilan ng Bongsan Group at pinugbog ang kanyang anak. Sa simula, hindi maintindihan ni Junmo kung bakit siya binubugbog. Ngunit nang tanungin ng ama kung siya ang umupa ng pumatay kay Gi-seok, agad niyang naintindihan. Hindi na nagsinungaling si Junmo at inamin niya ito ng tapat. Gayunpaman, hinamon niya ang ama. Sinasabing, ano naman? Sinabi niyang, inatake lang niya ang taong nagpahiya sa kanya. Ngunit hindi inasahan ni Junmo ang bigat ng kanyang nagawa. Galit na pinagalitan siya ni Chairman Gu. Sinabing, wala siyang silbi. Nalungkot si Junmo na ganoon din pala ang tingin sa kanya ng ama. Naisip niya, kung ganyan ang tingin ng ama sa kanya, natural lang na ganoon din ang iba. Ayon kay Junmo, yan ang dahilan kung bakit kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga. Kinumpirma ni Chairman Gu na hindi kailangan ni Junmo patunayan ang anuman. Kailangan lang ni Junmo mabuhay at gumastos ng pera. Ngunit ngayon, maging ang kaligtasan ni Junmo ay naging problema na. Kaya, pinayuhan ni Chairman Gu si Junmo na maghanap ng kanlungan at hayaan siyang bahala. Sa kabilang dako, si Chairman Ju-won, pagka-uwi, ay pumayag makipagkompromiso kay Chairman Gu. Ngunit si Manager Choi, bilang taong may integridad, hindi matanggap ang pagkamatay ni Gi-seok. Narinig ito, nagalit si Chairman Ju-won at tinanong kung gusto ni Manager Choi maghimagsik. Inutos ni Chairman Ju-won kay Manager Choi na sabihin sa lahat na manahimik at huwag kumilos. Kahit hindi kontento si Manager Choi, kailangan pa rin niyang umalis. Narinig ni Gyeong-seon ang buong usapan. Dahil dito, nakuha niya ang unang pahiwatig sa investigasyon ng pagkamatay ni Gi-seok. Pagkatapos, paglabas niya, bigla na lang nakatagpo ni Manager Choi si Hae-byum. Humingi ng sandaling pakikipagkita si Hae-byum kay Chairman Ju-won. Alam ang layunin ni Hae-byum. Pinayuhan siya ni Manager Choi na umuwi na lang dahil ayaw makinig ni Chairman Ju-won sa kahit sino ngayon. Pero hindi kumbinsido si Hae-byum. Inisip ni Hae-byum na sinusunod lang ni Manager Choi si Chairman Ju-won para makuha ang posisyon ni Gi-seok. Nagalit si Manager Choi nang marinig yon at pinagalitan si Hae-byum. Hiniling na intindihin ang kanyang sitwasyon. Mabuti na lang at dumating si Gyeong-seon at pinatigil sila. Sa ganong sitwasyon, napilitan si Manager Choi na hayaan na lang umalis si Hae-byum. Bumaling si Manager Choi kay Gyeong-seon. Sinabi na, huwag makialam sa mga bagay tungkol sa kumpanya. Pero mahinahon lang na tinanong ni Gyeong-seon kung ano sa tingin niya ang mapapala niya rito. Pagkasabi noon, ngumiti si Gyeong-seon at umalis. Iniwan si Manager Choi na nalilito. Samantala, pinuntahan ni Hae-byum si Gi-jun. Sinabi niyang nahulaan niya ang plano ni Gi-jun at gustong sumama. Pero, tumanggi agad si Gi-jun dahil masyadong mapanganib. Dahil dito, sinabi ni Hae-byum na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging hindi makatarungan. Malaki ang utang na loob niya kay Gi-seok, kaya kailangan niyang suklian ito. Sa huli, pumayag si Gi-jun at binigyan ng pagkakataon si Hae-byum. Sa ngayon, hindi pa alam ni Gi-jun kung saan nagtatago si Junmo. Kaya, pumunta si Hae-byum sa sementeryo para maghanap ng tutulong. Dahil sa kanilang network, mabilis nalaman ng sementeryo ang kinaroroonan ni Junmo.
Agad sinabi ni Hybeom kay Gi-jun na nasa Daecro Hotel si Junmo. Si Gi-jun na ang bahala sa susunod. Samantala, patuloy na nakikinig si Kim Seon sa tawag ng kanyang ama. Sa tawag, tinanong ni Chairman Joo-won si Yong-do kung tama o mali ang desisyon niya ngayon. Ipinaalala ni Yong-do na 10 taon ang nakalipas dahil kay Gi-jun na pilitang isuko ng boss ang teritoryo sa Bongsan Group. Pero ngayon, si Chairman Gu na ang nangangailangan ng tulong ni Chairman Joo-won. Sabi ni Yong-do, ito na ang pagkakataon ni Chairman Joo-won na baligtarin ang sitwasyon. Naniniwala rin si Yong-do na kaya ni Chairman Joo-won kalkulahin ang sitwasyong ito. Noon din nagsimulang bumuo si Chairman Joo-won ng tiyak na plano sa isip niya. Pagkarinig ng buong usapan, agad naghanda si Gyum-seon ng search warrant para sa Joo-won at Bongsan. Sa oras na iyon, inutusan ni Chairman Gu ang isang tao na patayin si Gi-jun pero tumanggi siya dahil alam niyang hindi ordinaryong tao si Gi-jun. Pagkasabi noon, bumaba siya sa kotse at umalis pero bigla siyang bumalik para ipaalala na hindi kayang pabagsakin ni Gi-seok ang mga bata ni Junmo. Pagkasabi noon, tumalikod siya. Iniwan si Chairman Gu na mag-isip. Agad niyang inutusan ng mga tauhan na kontakin ang pulis para maintindihan ang sitwasyon. Kasabay nito, hiniling ni Chairman Gu na dalhin si Junmo sa ligtas na lugar. Pagkatapos, ipinadala si Shin Soke para hanapin si Junmo. Sa oras na yon, nagpa-party pa rin si Junmo sa Daecro Hotel. Time-team na nagmakaawa si Shin Soke kay Junmo na umuwi at magtago muna. Ngunit hindi man lang natakot si Junmo. Sinabi ni Junmo na wala siyang dapat ikatakot kay Gi-jun. Ipinaliwanag ni Shin Soke na kahit ang ama ni Junmo ay takot kay Gi-jun. Ngunit hindi gaanong matiyaga ang sekretarya ni Chairman Gu. Ayon sa utos ni Chairman Gu, kung hindi susunod si Junmo, bubugbugin siya. Agad-agad sa pilitang kinaladkad ng sekretarya si Junmo palayo. Sa sandaling iyon, natalo na ni Gi-jun ang mga bodyguard. Nang makita ito, sinubukan ng natitirang mga tauhan na pigilan si Gi-jun. Isa-isa silang sumugod, pero isang tasa lang ang ginamit ni Gi-jun. Pagkatapos ay patuloy niyang sinuntok ang mga bodyguard. Nang tumalikod si Gi-jun, niyakap siya ni Shin Soke at nagmakaawa. Pero, nagmatigas pa rin si Junmo at nagmamalaki pa, tinanong kung ano raw magagawa ni Gi-jun sa kanya. Bigla, itinapon ni Gi-jun si Shin Soke. Tapos, sinuntok ni Gi-jun si Junmo sa tiyan, kaya nasuka ito sa sakit. Hinawakan ni Gi-jun ang leeg ni Junmo at itinaas siya. Doon lang talaga natakot si Junmo. Sinamantala ng kalihim to para atakihin si Gi-jun, sabay sabi kay Shin Soke, dalhin mo si Junmo palayo. Siya raw haharang kay Gi-jun. Nagsimula agad ang away. Nasabik ang kalihim kasi first time niya makalaban ng malakas. Pero puro hangin lang nasipa niya, di man lang nahawakan si Gi-jun. Samantalang isang suntok lang ni Gi-jun, hilo na siya. Gusto pa ring lumaban ng kalihim. Sinipa niya si Gi-jun pero di ito nasaktan. Isang suntok lang sa dibdib, sumakit na kalihim. Tapos, isa pang tumpak na suntok ni Gi-jun, nawalan na siya ng malay. Patuloy na hinabol ni Gi-jun si Junmo. Kasabay nito, isinakay si Junmo sa kotse at umalis. Sa daan, tinanong ni Shin Soke si Junmo kung takot na siya. Hindi pa nakakabawi si Junmo nang may biglang lumitaw sa harap ng kotse. Ang taong iyon ay si Hybeom. Nais ni Hybeom tulungan si Gi-jun na hulihin si Junmo. Ngunit mabilis ang takbo ni Shin Soke, kaya hindi sila naabutan ni Hybeom. Agad tumawag si Shin Soke kay Chairman Gu. Iniulat na muntik nang mamatay si Junmo. Agad namang nagpakita ng matinding pag-aalala si Chairman Gu. Inutusan niya si Shin Soke na dalhin agad si Junmo sa safe house at patibayin ang seguridad. Sinunod ni Shin Soke ang mga utos ni Chairman Gu. Pagdating, napansin ni Junmo na ang safe house ay isang liblib na lugar lang. Sa kabilang dako, naalala ni Manager Choi ang kakaibang kilos ni Gyum-seon noon. Naisip ni Manager Choi na may alam si Gyum-seon tungkol kay Chairman Joo-won. Dahil dito, hinala ni Manager Choi na may lihim na aparato si Gyum-seon. Kaya't pumasok siya sa silid ni Gyum-seon para siyasatin. Gaya ng inaasahan, may natuklasan siyang recording system doon. Agad hinanap ni Manager Choi si Gyum-seon para questionin. Bilang tugon, ngumiti lang si Gyum-seon. Para sa kanya, halos pareho lang ang mga prosecutor at gangster. Pareho silang uunahin ang interes ng organisasyon. Sabi pa ni Gyum-seon, ang mahalaga ay nayanig ng pagkamatay ni Gi-seok ang Joo-won Group. Nagtataka pa rin si Manager Choi sa interes ni Gyum-seon sa Joo-won Group. Sabi ni Gyum-seon, panganay pa rin siya ni Chairman Joo-won. Magandang pagkakataon daw ito. Pagbalik ni Junmo, di siya nagtagal sa kanlungan gaya ng inaasahan. Naiinip na siya at tinanong si Shin Soke tungkol sa tunay na pagkatao ni Gi-jun. Alam lang ni Junmo na pinutol ng kanyang ama ang litid ni Gi-jun at pinilit itong mamuhay mag-isa sa bundok. Pero di niya alam ang alamat ni Gi-jun sa underworld. Sabi ni Shin Soke, 20 taon na ang nakalipas, si Gi-jun ay itinuturing na bayani, halos santo sa underworld. Noon, nasa ilalim pa ng pamumuno ni Chairman O ang lugar. Kung wala si Gi-jun, wala ring Joo-won o Bongsan Group ngayon. Pati buhay ni na Chairman Joo-won at Chairman Gu ay nailigtas ni Gi-jun. Sa isang transaksyon sa Busan Gang, nahulog sa bitag sina Manager Choi at Chairman Gu.
Nang makorner sila, biglang lumitaw si Gijun, malamig ang mukha, matalim ang tingin parang lobo. Si Gijun lang ang humarap sa busanggang at matagumpay na nailigtas silang dalawa. Agad nilang napagtanto na kahit sino ang kalaban o ilan man sila, hindi ito mahalaga kay Gijun. Ito ang dahilan kung bakit lahat sa industriya ay gumagalang at natatakot sa kanya. Pagkatapos ng mahimalang pagtakas, sina Chairman Ju-Woon at Koo ay iginagalang ng mga pinuno. Noon, plano ni Chairman Oh na pumili ng isa sa dalawa bilang kanyang kahalili. Gayunpaman, ang desisyong ito ay nagpalungkot sa kanyang tunay na anak. Lihim na nag-upa si Crown Prince Oh ng mga manggagawa sa libingan para patayin sina Ju-Woon at Koo. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ng dalawang ito ang balak. Hinuli nila si Sang-won at ginamit ang kutsilyo para gumuhit sa mukha niya bilang banta. Sa ilalim ng presyur, napilitan si Sang-won na ibigay ang recording bilang ebidensya. Naitala rito ang transaksyon nang umupa si Crown Prince Oh ng mamamatay tao. Agad pagkatapos nito, nagpasya si Chairman Koo na gumanti. Hindi siya nakipag-usap kay Manager Choi Ju-Woon, kumuha ng mamamatay tao para patayin si Crown Prince Oh. Pero ang aksyong iyon ay nagdulot ng malubhang kahihinatnan ng malantad ang lahat. Pareho silang inaresto ni Chairman Oh para sa pagtatanong. Sa sitwasyong iyon, duwag na kumilos si Chairman Koo at agad isinisi lahat kay Chairman Ju-Woon. Mabuti na lang nakapaghanda si Chairman Ju-Woon dahil hawak pa rin niya ang pinakamatibay na baraha. Nag-iisa, sumugod si Gi-jun sa kuta ni Chairman Oh para iligtas si Chairman Ju-Woon. Dahil dito, nabawi ni na Chairman Ju-Woon at Chairman Koo ang kontrol sa sitwasyon. Pagkatapos, nagtulungan sila para pabagsakin si Chairman Oh at hinati ang management area. Kalaunan, nagtatag sila ng Ju-Woon Group at Bongsan Group, dalawang hiwalay na organisasyon. Mula noon, naglagay sila ng patakaran. Mabigat ang parusa sa sino mang manghimasok sa tao ng iba. Ayon kay Chun-sok, si Gi-jun ang naging bayani sa labang iyon. Gayunman, si Gi-jun ang unang lumabag sa tuntunin nang hawakan ang kasama ni Chairman Koo. Ngunit dahil sa kanyang mabigat na reputasyon, pinutol lang nila ang kanyang mga litid. Sa huli, binalaan ni Chun-sok si Junmo na huwag galitin si Gi-jun. Nakinig si Junmo mula simula hanggang dulo, tumango at sinabing katang-isip lang ito. Pero naisip pa rin ni Junmo na takot ang natatakot kay Gi-jun, pero hindi siya. Napabuntong hininga na lang si Chun-sok nang walang magawa. Samantala, bumalik si Gi-jun sa kumpanya ng sementeryo. Noon, naghahanda si Sang-won na tumakas dahil nasa gitna siya ng dalawang panig. Pagkakita kay Gi-jun, nagkunwari si Sang-won na galing lang siya sa biyahe. Wala talaga siyang balak tumakas. Ngunit malamig pa rin ang mukha ni Gi-jun at sinabihan si Sang-won na hanapin si Junmo. Bumalik si Gi-jun sa bahay ni Hae-byum para humingi ng tawad sa pagtakas ni Junmo. Hindi sinisi ni Gi-jun si Hae-byum dahil mabilis tumakbo si Junmo. Sa sandaling iyon, dumating ang isang kaibigan ni Gi-jun. Nabalitaan niya ang pagpatay kay Gi-seok at alam na si Junmo ang utak. Ayaw ng kaibigan na harapin ni Gi-jun ang Bongsan Group. Kahit alam na kaya ni Gi-jun, delikado pa rin ang sitwasyon. Umaasa siya na humingi ng tulong si Gi-jun kay Chairman Ju-Woon para mas malaki ang tsansa. Pero sabi ni Hae-byum, kahit alam ni Chairman Ju-Woon ang totoo, pinigilan niya ang mga tauhan. Ipinakita nito na dapat pa rin si Gi-jun ang kumilos. Samantala, hindi nakatiis si Junmo sa pagkakulong, kaya sinira niya ang taguan. Ngunit mahigpit siyang binabantayan ng mga bodyguard at hindi pinakalaya. Babalik si Chun-sok sa Seoul, kaya inutusan niya ang mga bantay na siguruhin ang kaligtasan ni Junmo. Sa daan, bigla siyang tinawagan ni Junmo. Tinanong ni Junmo kung magiging malaya siya kung mamatay si Gi-jun. Inihayag ni Junmo na nakipag-ugnay siya sa mga hapon na kriminal na dati niyang inupahan para harapin si Gi-jun. Hiniling ni Junmo kay Chun-sok na tulungan siya sa pag-akit kay Gi-jun sa isang bitag. Ayaw ni Chun-sok saktan ang taong madalas tumulong sa kanya. Pero binantaan agad ni Junmo ang anak ni Chun-sok. Pinipilit siyang pumili sa pagitan ng kapatiran at pamilya. Nang makita ang larawan ng anak, napilitan si Chun-sok na sundin si Junmo. Pagkatapos, gumawa si Chun-sok ng appointment para makipagkita kay Gi-jun. Una, tinanong ni Chun-sok ang kalagayan ni Gi-jun. Pero ayaw mag-aksaya ng oras ni Gi-jun, kaya hiningi niya kay Chun-sok na tumuwid sa punto. Binigyan ni Chun-sok si Gi-jun ng address. Sinabing doon nagtatago si Junmo at gusto niyang tulungan si Gi-jun. Dinurog ni Gi-jun ang business card, alam niyang niloloko siya ni Chun-sok. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Gi-jun na pumunta sa lugar. Sa kilos na ito, tuluyan ang pinutol ni Gi-jun ang ugnayan nila ni Chun-sok. Pagbukas ni Gi-jun ng pinto, dalawang gangster na hapon ang sumugod na may hawak na armas. Mabilis na umiwas si Gi-jun at ginamit ang kalapit na kutsyon bilang panangga. Pagkatapos, nag-counter-attack siya ng malakas na suntok, nagpabagsak sa kanilang dalawa. Isa'y nasakal sa hood ni Gi-jun, ang isa'y sinuntok hanggang malabo ang paningin at nasaktan ng kasama. Sa kaguluhan, nabitawan ni Gi-jun ang kanyang espada. Walang ibang pagpipilian, ginamit niya ang espada na nahulog malapit sa kanya. Mapagpasyang umatake si Gi-jun, hindi binigyan ng pagkakataon ng kalaban. Agad niyang kinuha ang telepono ng isang gangster at tinawagan si Junmo. Nooy tensyonado si Junmo, nag-aalala kung buhay pa si Gi-jun o hindi. Ngunit mahinahon na sinabi ni Gi-jun na pinatay niya lahat, si Junmo na lang ang natitira. Nang marinig ito, agad na nagpanik si Junmo, namutla ang mukha. Sa sandaling iyon, isang katotohanan mula 10 taon ang nakalipas ay nabunyag.
Masunurin na hinayaan ni Gi-jun si Chairman Gu dahil sa patakaran at lihim tungkol kay Gi-seok. 20 taon ang nakalipas, inatasan ni Chairman Gu si Gi-seok na patayin si Crown Prince Oh. Hindi pa kasapi ng gang si Gi-seok noon, pero dahil sa pangako, ginawa niya ang hangal na gawain. Dahil dito, si Gi-jun ang napilitang pasanin ang mga kahihinatnan. Nang gabing iyon, nakipagkita si Chairman Gu kay Yongdoy. Si Yongdoy ang nagpayo kina Chairman Ju-won at Gu na magtakda ng patakaran. Siyempre, malinaw pa ring naaalala ito ni Yongdoy. Para kay Yongdoy, si Junmo ang lumabag kaya dapat harapin para bumalik ang kapayapaan. Ngunit hindi binanggit ni Chairman Gu ang patakaran, binigyang diin lang ang pagkakasundo. Naniwala si Chairman Gu na kung mamatay si Junmo, mawawalan ng saysayang harmony. Naintindihan ito ni Chairman Ju-won, kaya nangako siyang hindi na makikialam. Ang tanging problema na lang ngayon ay si Gi-jun. Ayon kay Chairman Gu, kapag naalis si Gi-jun, babalik sa normal ang lahat. Gusto ni Chairman Gu na hilingin kay Yongdo na magplano kung paano patayin si Gi-jun. Sabi niya, di sila kalaban, kung di pwedeng dahas, dapat gumamit ng diskarte. Inihayag ni Chairman Gu na may plano siya at kailangan lang ang tulong ni Yongdo. Pagkatapos sabihin, yon, agad siyang umalis. Si Yongdo naman ay ngumisi lang, iniisip na parehong tanga ang magama. Kinabukasan, biglang may mga dumating sa taguan ni Junmo. Akala ng mga bodyguard ay mga kamper lang na dumadaan. Bigla, tinawag pala ni Junmo ang kanyang mga kaibigan doon. Lahat sila'y martial artists, kasama ang dating world champion na malaking lalaki. Madaling tinalo ng dalawa ang mga gwardya at pumasok para kausapin si Junmo. Naghinalang mabuti ang malaking manlalaban nang malaman na inimbitahan lang siya ni Junmo para harapin ang di kilalang si Gi-jun. Ngunit, ipinaliwanag ni Junmo na 10 taon na ang nakalipas, si Gi-jun ay itinuturing na isang alamat. Nag-alok si Junmo ng 1 bilyong bayad kung mapapatay nila si Gi-jun. Nasabik ang dalawa at gustong makita ni Junmo na mawasak si Gi-jun. Samantala, bumalik si Chun-suk sa kanlungan. Ngunit nakita lang ang mga bugbog na gwardya. Nawala na si Junmo. Labis na nag-alala si Chun-suk at agad inutusan ang mga gwardya na hanapin si Junmo kahit baliktarin pa ang buong Seoul. Pagkaalis ng mga gwardya, nakatanggap si Chun-suk ng tawag mula kay Junmo. Gusto niyang bumalik si Junmo, ngunit ayaw niyang bumalik dahil gusto niyang patayin mismo si Gi-jun. Samantala, nasa ospital si Gi-jun. Hiningi niya sa isang nakatatanda na bindahian ang kanyang sugat. Noon, kahit gaano kagrabe ang pinsala ni Gi-jun, kaya pa rin niyang tiisin. Ngunit ngayon, napansin ng matanda na tumatanda na si Gi-jun. Naintindihan niyang gusto ni Gi-jun maghiganti. Pero pinayuhan pa rin siya na pahalagahan ang sarili dahil maikli ang buhay. Pagkalabas ng klinika, pumunta si Gi-jun sa pasilyo at umupo ng malalim na nag-iisip. Bigla, may tumawag kay Gi-jun, ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niya na pupunta siya kay Chairman Ju-won para humingi ng tulong sa kaso. Pero alam na ni Gi-jun ang magiging resulta at umaasang hindi mag-aaksaya ng panahon ang kaibigan. Sa sandaling iyon, may boses na sumingit sa usapan. Pumunta si Junmo sa bahay ng matalik na kaibigan ni Gi-jun. Agad na ibinaba ng kaibigan ni Gi-jun ang tawag. Pagkatapos, pinayuhan niya si Junmo na umuwi kung ayaw niyang mamatay. Pero tila malakas ang loob ni Junmo at nakipagtalo pa. Sinabi niyang hindi siya natatakot. Naisip ng kaibigan ni Gi-jun na mas tanga si Junmo kaysa sa ama niya. Dahil sa insulto, nagalit si Junmo at pinupok ng baseball bat ang kaibigan ni Gi-jun hanggang mamatay. Sa sandaling ito, dumating si Chin-sok at nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang senior. Sa wakas, hindi na napigilan ni Chin-sok ang kanyang emosyon. Pinatay ni Junmo ang 2 kapatid na pinakaiginagalang niya. Agad niyang sinunggaban ang leeg ni Junmo at inilabas ang galit. Agad na itinapon ng hair tie fighter si Chin-sok. Lumapit si Junmo na may bat. Sinabing laging minamata siya ni Chin-sok. Sinabi ni Junmo na ang pagkamatay na ito ay dahil kay Gi-jun. Nakitang nawalan ng kontrol si Junmo, kaya pinigilan siya ng malaking lalaki. Ngunit sabi ni Junmo, kung may gagawin siya, tapusin niya hanggang dulo. Ginamit ni Junmo ang telepono ng kaibigan ni Gi-jun para tawagan siya. Hinamon ni Junmo si Gi-jun na magkita para maghiganti. Kahit alam na patay ang kaibigan, pinilit ni Gi-jun manatiling kalmado. Gayunman, napansin ng lahat na umabot na si Junmo sa hangganan. Agad kinuha ni Gi-jun si Song-won para asikasuhin ang libing ng kaibigan. Pagkatapos, umalis siya para hanapin si Junmo. Samantala, bumalik si Junmo sa taguan at kumuha ng mga gangster sa paligid. Itinapon ni Junmo ang pera at nagtakda. Sino man ang makahuli kay Gi-jun, gagantimpalaan pero hindi papatayin. Gusto ni Junmo na siya mismo ang gumawa nito. Masayang tinanggap ng grupo ang utos, hindi alam na kamatayan ang naghihintay sa kanila. Sa kabilang dako, lumitaw si Gi-jun sa harap ng taguan ni Junmo. May dala ring bakal na bara si Gi-jun. Nagmata ang malaking lalaki, iniisip na sobrang gastos ni Junmo para lang sa isang lumpo. Gayunpaman, tahimik pa rin siyang nagmasid. Pagpasok ni Gi-jun sa pasilyo, napuno ito ng mga aroganteng tao. Lahat ay gustong makuha ang gantimpala. Mahinahon na binalaan ni Gi-jun ang mga takot na umalis na. Agad, may lalaking sumugod pero natalo kaagad sa isang hampas lang. Ang iba ay sumugod rin ng sunod-sunod. Kahit marami sila, parang mga lamok lang silang kumagat ng bakal. Nang mahigpit na hawakan ng hair tie fighter si Gi-jun, agad sumugod ang iba. Agad na sinalakay ni Gi-jun at dinurog ang ulo ng papalapit na manlalaban. Ginamit niya ang patpat para hampasin ang kalaban, nagdulot ng matinding sakit. Nang idiin ni Gi-jun ang ulo ng kalaban sa pader, nagpanik ang iba. Gustong lumaban pero isa-isa pa ring pinabagsak sila ni Gi-jun. Sa pagtingin sa kamera, natakot din si Junmo.
Nanginig siya at sinabi sa seguridad na patay na lang si Gi-jun. Gayunpaman, isa-isa ring napabagsak ang mga gwardya. Gumamit si Gi-jun ng kutsilyo, mabilis at tumpak na sinaksak ang mga leeg. Isa-isa, bumagsak ang mga bangkay. Nakapasa si Gi-jun sa ikalawang antas. Tanging ang kampiyon na manlalaban na lang ang natira. Naunawaan niya ang sitwasyon, hiningi kay Junmo na doblehin ang sweldo. Napilitang pumayag si Junmo na harapin niya si Gi-jun. Sa oras na iyon, pumasok si Gi-jun sa bulwagan ng pilay. Habang si Junmo'y nakatayo sa hagdan, hindi na kasing tiwala gaya ng dati. Sa oras na iyon, blanko pa rin ang mukha niya. Lumapit si Gi-jun at inulit ang babala. Umatras ang natatakot. Pero umatake pa rin ang kampiyon. Mahinang itinapon niya si Gi-jun pababa ng hagdan. Nagsimula ang labanan. Nangibabaw ang malaking lalaki. Patuloy na umaatake kay Gi-jun. Sa huli, ibinasag niya si Gi-jun sa salaming mesa. Doon, napabuntong hininga si Junmo. Nagyabang siya. Ako pumatay sa kapatid mo. Ano magagawa mo? Agad kumuha si Gi-jun ng bubog at sinaksak sa mata niya. Akala niya madumi si Gi-jun, pero labanan ito ng buhay. Walang lugar para sa pagiging patas. Bigla, nagbago ang sitwasyon. Bulag na siya, kaya sunod-sunod siyang tinamaan ng balik-atake. Sa wakas, naglunsad si Gi-jun ng pangwakas na suntok na nagpabagsak sa kanya. Kinuha ni Gi-jun ang bakal na baras at dahan-dahang lumapit kay Junmo. Nagpanik si Junmo at bumunot ng baril, pero hindi tumama. Dinurog ni Gi-jun ang baril at binali ang braso at binti ni Junmo. Nagmakaawa si Junmo, sinabing kahit patayin siya, di mabubuhay si Gi-sok. Pero habang nakikinig si Gi-jun, lalo siyang nagagalit. Pagkatapos magsalita ni Junmo, ibinagsak siya ni Gi-jun sa sahig. Dito natapos ang paghihiganti ni Gi-jun. Sa ibang dako, iniutos ni Chairman Gu na arestuhin ang pulis na nag-imbestiga. Nagduda si Chairman Gu, di dapat naka-night patrol ang rango ni Gi-sok. Wala ring nagulat ng kaso nang matuklasan ng bangkay. Inakala ni Chairman Gu na alam na ng mga pulis ang lahat. Nagpadala siya ng tao para usisain ang mga pulis. Matapos bugbugin, inihayag ng pulis ang lahat at ipinakita ang recording. Nakilala agad ni Chairman Gu ang boses sa recording. Tinawagan ni Chairman Gu si Junmo pero walang sumasagot. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang mag-alala. Maya-maya, may tumawag kay Chairman Gu, hindi si Junmo kundi si Gi-jun. Sinabi ni Gi-jun na inasikaso niya si Junmo ayon sa mga tuntunin. Gustong sabihin ni Chairman Gu ang totoo, pero huli na ang lahat. Nawalan siya ng pag-asa. Pagkatapos, umalis si Gi-jun sa kanlungan. Sa daan, naalala ni Gi-jun si Gisoke. Sa imahinasyon niya, ngumiti si Gisoke at sinabing magkikita silang muli. Unang beses niyang ipinakita ang lungkot matapos mabuhay na parang makina. Biglang may kotse na humarang sa daan. Hindi siya nakaiwas, kaya natamaan si Gi-jun at nahulog sa ilog. Bumaba ang mamamatay tao at tinawagan ang boss para magulat. Ang pumatay kay Gi-jun ay siya ring pumatay kay Gisoke. Noong gabing iyon, nakita ni Gisoke ang lalaki sa elevator. Iniwasan ni Gisoke ang unang saksak, pero patuloy siyang sinugatan. Isang saksak ang tumagos sa kanyang kamay. Ginamit ni Gisoke ang kurbata para pigilin ang dugo at lumaban pa. Dahil dating sugatan, sa huli sinaksak siya sa leeg. Bago bumagsak, natanggal ni Gisoke ang maskara ng kalaban pero di na nakapagsalita. Pagdating ng pulis, bangkay na lang ni Gisoke ang nakita. Agad niyang tinawag ang mga kasama para linisin ang lugar. Kinabukasan, na-recover ang kotse ni Gi-jun sa ilog pero wala ang bangkay. Ang totoo, naanod si Gi-jun sa pampang at si Hae-byum ang nakakita sa kanya. Agad tumawag si Hae-byum sa doktor para sa emergency treatment ni Gi-jun. Kasabay nito, nabalitaan ni Chairman Ju-woon na nahulog si Gi-jun sa ilog. Pinaghinalaan ni Chairman Ju-woon na masyadong nagkataon ng lahat. Bago pa makapagtanong si Chairman Ju-woon, tumawag si Chairman Gu. Humingi siya ng agarang pagpupulong. Sa construction site, nagpaabot ng pakikiramay si Chairman Ju-woon sa pagkamatay ni Junmo. Tinanong ni Chairman Ju-woon kung pinatay ni Chairman Gu si Gi-jun bilang paghihiganti. Pinagtibay ni Chairman Gu na kung ginawa niya yon, hindi ganoon kadali mamatay si Gi-jun. May isang bagay na gustong kumpirmahin ni Chairman Gu. Sa investigasyon, nalaman niyang tumanggap ng pera ang pulis mula sa account ng Ju-woon Group para i-frame si Gisoke. Nagulat si Chairman Ju-woon, pero insinuwa ni Chairman Gu na siya mismo ang nasa likod nito. Ayon sa haka ni Chairman Gu, ayaw ni Chairman Ju-woon na magmana si Gisoke, kaya pinapatay niya ito at sinisi si Junmo. Pagkatapos, gagamitin si Gi-jun para maghiganti at patayin si Junmo sa halip na si Chairman Ju-woon. Kapag tapos na lahat, papatayin din si Gi-jun para burahin ang mga ebidensya. Ang Bongsan Group ay mapupunta kay Chairman Ju-woon at ang tagapagmana ay si Gyum-son, kanyang biological na anak. Tumawa lang si Chairman Ju-woon nang marinig ito. Iniisip na nag-iimbento lang si Chairman Gu. Pero wala nang pakialam si Chairman Gu sa dahilan. Para sa kanya, tama man o mali, sa puntong ito, isa sa kanila ang dapat mawala. Ito ay malinaw na deklarasyon ng digmaan. Agad bumalik si Chairman Ju-woon para tawagin ang senior leadership. Kahit may nagsabi na hindi na nalulutas ang alitan sa dahas ngayon, hindi sila pwedeng walang gawin. Nagpasya si Chairman Ju-woon na panatilihin ang kapangyarihan kahit kailangan niyang humarap sa kanila. Pagkatapos, pinuntahan niya si Yang-do. Sinabi niyang parang ginamit siya. Dati, sinabi ni Yang-do na kung makikinig si Chairman Ju-woon sa kanya,
Kontrolado niya ang sitwasyon. Ngayon, malinaw na wala siyang choice kundi magdeklara ng digmaan laban sa Bongsan Group. Binanggit din ni Chairman Ju-woon ang suhol na dumadaloy mula sa account ng Ju-woon Group. Bukod kay Chairman Ju-woon, si Young-do lang ang may access dito, pero pinaalalahanan ni Young-do si Chairman Ju-woon na may isa pang tao, si Gyeom-son. Itinanggi ni Chairman Ju-woon na kasangkot ang anak, pero ngumiti lang si Young-do at sinabing naniniwala lang ang matatanda sa gusto nila. Umaasa si Young-do na di ito magiging dahilan ng pagbagsak ni Chairman Ju-woon. Sa Bongsan Group, katatawag lang sa mga leader nang biglang dumating ang mga taga-usig. May dala silang search warrant at inaresto ang buong pamunuan. Tanging si Chairman Gu lang ang naka-escape sa tamang oras, pero bahagi ito ng plano ni Gyeom-son. Naniniwala ang punong taga-usig na sinadya ni Gyeom-son na palayain si Chairman Gu. Pero, sabi ni Gyeom-son, kapag pinili niya ang prosekusyon, di makakaligtas kahit ang kanyang ama. Sabi ni Gyeom-son, unang hakbang lang ito sa mas malaking plano. Ang layunin ay mahuli ang pangunahing mastermind. Inilahad ni Gyeom-son ang susunod na plano, kasama ang pagsisiyasat sa buong Ju-woon Group. Sa ibang balita, gumaling na si Gi-jun. Agad siyang nagpalit ng damit at tumakas. Pumunta siya kay Hae-byom para kunin ang gamit. Binigay ni Hae-byom ang susi ng kotse at pinalitan ng plaka. Nagpasalamat si Gi-jun at umalis. Pumunta siya sa kumpanya ng sementeryo para kay Song-won. Nagdiwang sila, akala patay na sina Junmo at Gi-jun. Biglang dumating si Gi-jun, umupo sa tabi ni Song-won. Nagulat si Song-won. Di mo alam sino pumatay sa'yo? Gi-jun, alamin mo sino may pakana kung gusto mong mabuhay. Hindi tinanggihan ni Song-won ang hiling ni Gi-jun. Bago umalis, may isang bagay pa si Gi-jun na dapat gawin. Magsunog ng insenso para sa dalawang yumaong kaibigan. Sa sandaling iyon, naawa si Song-won sa kanya. Naisip niya, kung namuhay sila ng duwag tulad niya, malamang hindi sila nakaharap sa ganitong suliranin. Nang gabing iyon, umuwi si Gyeom-son at nakita ang kanyang ama sa kanyang silid na may hawak na audio file. Agad na tinanong ni Chairman Ju-won si Gyeom-son. Ngumiti lang si Gyeom-son at tumalikod. Hiningi ni Chairman Ju-won sa anak na malinaw na sumagot. Ngunit sinabi ni Gyeom-son na ginagawa lang niya ang tungkulin at walang magbabago habang naririto pa ang kanyang ama. Naintindihan ni Chairman Ju-won na ambisyoso si Gyeom-son, pero alam din niyang walang lakas ng loob ang anak na ipagkanulo siya, kaya't nasiyahan si Chairman Ju-won at umalis ng silid. Pagkatapos, sinuri ni Gyeom-son ang kanyang headphones at nakitang naging music tape na ang wiretap. Sa sandaling ito, nagdeklara ng digmaan si Ju-woon at inatake ang grupong Myungsan. Dati, si Chairman Ju-woon ay laging mapayapa sa magkabilang panig. Ngunit, ang ganitong pamamaraan ay naging dahilan ng pagkawala ng kanyang tapat na si Gi-jun. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Chairman Ju-woon ang kanyang pagkakamali. Ang hindi niya pagkilos agad ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon, kaya't nagpasya siyang lumaban sa huling pagkakataon o mawawalan na ng tsansa. Ang labanan ni na Chairman Ju-woon at Chairman Gu ay napilitang matapos na. Isa lang ang maaaring makaligtas. Samantala, pinayuhan ng mga tauhan si Chairman Gu na umurong muna habang sila'y humahadlang. Ayaw tumakas ni Chairman Gu. Gusto niyang lumaban gamit ang patpat hanggang sa huli. Sa oras na ito, naroon din sa eksena si Chairman Ju-woon. Ngunit, agad na nabugbog si Chairman Gu hanggang sa mahilo siya. Gustong magmadali ni Manager Choi, pero hiniling ni Chairman Ju-woon na umalis ang lahat para siya mismo ang humarap kay Chairman Gu. Humingi ng tawad si Chairman Ju-woon at sinabing pinili niyang protektahan ng anak kaysa sa mga kapatid. Binigyang diin ni Chairman Ju-woon na ganoon din ang pinili ni Chairman Gu noon. Pagkatapos, pinaalis ni Chairman Ju-woon si Chairman Gu sa huling paglalakbay gamit ang sarili niyang tubo. Matapos harapin si Chairman Gu, sumakay si Chairman Ju-woon sa kotse at umalis. Ngunit, lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Young-do. Siya ang nag-ayos ng lahat mula sa simula. Si Chairman Ju-woon ay ginamit lamang bilang pawn. Ang tunay na target ni Young-do ay si Chairman Ju-woon. Maya-maya, dumating ang pangkat ng sementeryo ng Ju-woon Group para linisin ang lugar. Sumama rin si Gi-jun kay Song-won. Napansin ni Song-won na may kakaiba. Para sa kanya, hindi ganito kikilos ang Chairman Ju-woon na kilala niya. Mas naunawaan ni Gi-jun na may mas mahalagang protektahan si Chairman Ju-woon kaysa sa pagkakaibigan nila ni Chairman Gu. Pagkatapos, nag-set si Gi-jun ng appointment para makipagkita kay Chairman Ju-woon. Natuwa si Chairman Ju-woon nang makitang buhay pa si Gi-jun. Ngunit malamig na tinanong ni Gi-jun, "Ikaw ba ang nag-upa para patayin ako?" Nagulat si Chairman Ju-woon at sinabing siya ay pawn lang din. Binanggit ni Chairman Ju-woon si Young-do, ang misteryosong strategist sa likod ni Chairman Oh na hindi kilala ni Gi-jun. Maliban sa mga malapit kay Chairman Oh, walang nakakaalam tungkol sa pag-iral ni Young-do. Dating pulis siya at tumulong kay Chairman Ju-woon na kumuha ng maraming inside info. May impormasyon din si Young-do mula sa pulisya at gang. Sa madaling salita, siya ang kumokontrol sa buong sitwasyon. Lumaki ang ambisyon ni Young-do kaya't hindi na siya makontrol ni Chairman Oh. 20 taon na ang nakalipas, si Young-do ang nagpagawa kay Gi-seok na patayin si Crown Prince Oh. Nagtago rin si Chairman Ju-woon ng recording ng usapan ni Young-do at Gi-seok bilang ebidensya. Pagkamatay ni Chairman Oh, si Young-do ang naging tagapamagitan, kinokontrol si na Chairman Ju-woon at Gu para kumita ng malaki. Naging tinik si Gi-jun sa tagiliran ni Young-do dahil iginagalang siya ng gang. Kaya't 10 taon ang nakalipas, pinalak ni Young-do na saktan si Gi-jun. Naging malinaw na ang lahat. Nagpasya si Gi-jun na harapin si Young-do para ayusin ang alitan.
Nakaramdam ng guilt si Chairman Joo-won kaya tinulungan niya si Gi-jun. Lihim na sinubaybayan ni Manager Choi ang buong plano. Nang gabing iyon, tinawagan ni Chairman Joo-won si Yong-do para magkita. Nakaramdam ng kakaiba si Yong-do sa late na oras pero pumunta pa rin siya. May inihanda si Chairman Joo-won na sorpresa para sa kanya. Ang lumitaw sa lugar ng pagkikita ay si Gi-jun. Nagulat si Yong-do dahil akala niya ay patay na si Gi-jun. Walang imik si Gi-jun at agad sinakal si Yong-do. Bigla, may dumating at itinulak pabalik si Gi-jun. Ito ang dating kaaway ni Gi-jun, dating bodyguard ni Chairman Oh. Si Gi-jun ang pumuputol ng kanang kamay niya ilang taon na ang nakalipas. Nalito si Gi-jun, nagtataka kung kailan bumalik ang kanyang kamay. Samantala, tumakas si Yong-do, iniwan si Gi-jun at dating kaaway na magharap. Muntik nang mamatay si Yong-do pero ngumiti pa rin ng mapangutya. Ilang galaw lang, tumunog ang alarma. Dumating ang mga pulis na nagpapatrolya. Umatras ang kaaway, nagset ng bagong laban kay Gi-jun sa ibang araw. Inamin niyang bilanggong pinatay, tinulungan ni Yong-do na makatakas. Tinawagan ni Gi-jun si Song-won, hiniling hanapin si Yong-do. Nangako si Gi-jun na ito na ang huling beses. Mula ngayon, hindi na siya muling makikialam si Gi-jun. Iginalang at kinatatakutan ni Song-won si Gi-jun. Pero di pumayag dahil pulis si Yong-do. Sabi ni Song-won, kung gusto ni Gi-jun makita si Yong-do, punta sa presinto. Gaya ng inaasahan, tumakas si Yong-do papuntang himpilan ng pulisya. Tinawagan ni Yong-do si Chairman Joo-won at sinisi siya. Hiniling ni Yong-do na makipagkita kay Chairman Joo-won. Agad na nag-alala si Chairman Joo-won at nagpatawag ng board meeting. Ngunit hindi inasahan ni Chairman na si Geum-seon ang dadalo sa pulong. Hindi maintindihan ni Chairman ang balak ng kanyang anak. Sinabi ni Geum-seon na nang makilala si Yong-do, napagpasyahan niyang palitan ng ama. Galit si Chairman, inisip na sinasamantala ng Yong-do ang kanyang anak. Sabi ni Chairman, pangungot ang upuan at ayaw niya ng ganong buhay para sa anak. Sumagot si Geum-seon, hindi mo ako tinanong kung gusto ko. Gusto niyang patunayan na kaya niya, pero hindi binigyan ng pagkakataon ng ama. Pinaalalahanan ni Manager Choi si Geum-seon na oras na para umalis. Doon lang napagtanto ni Chairman Joo-won na ipinagkanulo rin siya ni Manager Choi. Sa panahong ito, si Chairman Joo-won ay naging isang malungkot na matandang lalaki. Umupo siya at nag-isip ng matagal bago nagpasyang ilabas ang kanyang lihim na sandata. Sa kabilang banda, dumating si Geum-seon sa pagpupulong ng board. Ang kanyang pagdating ay nagpalito sa mga shareholder. Inihayag ni Geum-seon na papalitan niya ang posisyon ng ama at umaasang susuportahan siya ng lahat. Agad na tumayo ang isang tao para magprotesta. Inisip nila na ang Joo-won Group ngayon ay bunga ng pagsisikap ni Chairman Joo-won. Ang taong tulad ni Geum-seon na lumaki sa layaw ay hindi maaaring maging pinuno. Ipinahayag ni Geum-seon na ang sinumang tutol ay maaaring umalis. Isang matapang na tao ang unang lumabas. Sinundan ng marami pang iba na sabay-sabay tumayo. Ngunit, isang malakas na sigaw sa labas ng pinto ang nagpahinto sa lahat. Pinagtibay ni Geum-seon na hindi siya katulad ng ama at hindi siya magiging mahina kahit senior lahat dito. Pag di siya sinunod, kamatayan lang ang abot. Nilinaw din na di siya nangangamba sa maduming gawain. Dahil sa trabahong to, walang malinis ang kamay. Agad-agad, umupo ang buong board of directors. Wala nang naglakas loob na magsalita pa. Tila napakasaya ni Geum-seon. Sabay nito, nabalitaan ni Gi-jun na umalis na ang kotse ni Yong-do sa presinto. Tinanong ni Song-won si Gi-jun kung hanggang saan ang balak niya. Sinabi ni Gi-jun na tatapusin na niya ang lahat ngayon din. Pagkatapos, pumunta siya sa napagkasunduan lugar. Pero hindi si Yong-do ang driver, kundi dating kaaway ni Gi-jun. Agad silang naghanda para ayusin ang kanilang alitan. Hindi rin gumamit ng anumang pandaraya ang kalaban. Pinahiram niya si Gi-jun ng kutsilyo para patas ang laban. Pero mas mahusay pa rin si Gi-jun sa paggamit ng kutsilyo. Sinugatan ni Gi-jun ang kalaban at ipinatong ang kamay nito sa bintana. Lumabas na prosthetic pala ang kamay ng kaaway ni Gi-jun. 10 taon na ang nakalipas, malaking hiya ang pagkawala ng braso niya, sabi niya. Dapat daw pinatay na siya ni Gi-jun noon pa. Hinigpitan ng kaaway ang hawak kay Gi-jun. Inabot ni Gi-jun ang kutsilyo sa lupa at sinaksak ito sa tiyan. Subalit, muling ninais ni Gi-jun na iligtas ang sarili. Sa pagkakataong ito, di na tinanggap ng kaaway ang kahihiyan. Hinawakan niya si Gi-jun at itinulak ang kutsilyo sa tiyan. Ipinaalala na kung gusto niyang wakasan lahat, kamatayan lang. Kung di siya mamamatay, si Gi-jun ang mamamatay. Pinayuhan niyang hanapin agad si Yong-do bago lumalapa. Sa oras na yon, dumating si Yong-do sa bahay ni Chairman Joo-won. Ayon sa plano, pababayaan niyang mamatay si Chairman kalaunan. Ngunit dahil kay Gi-jun, napilitang bilisan ni Yong-do ang proseso. Nangako si Yong-do na aalagaan niya si Geum-seon. Ngunit, malaking pagkakamali ang pagsali kay Geum-seon dito. Bumunot ng baril si Chairman, itinuro kay Yong-do at pinatigil. Napilitan si Yong-do na ibaba ang kutsilyo. Sa sandaling iyon, nahuli ni Chairman Joo-won. Sinamantala ni Yong-do ang pagkakataon at sinunggaban ang baril. Habang nag-aaway sila, bigla na lang pumutok ang baril. Gasgas lang ang tinamo ni Yong-do sa bala. Agad-agad, pinalis ni Yong-do ang baril sa kamay ni Chairman Joo-won. Kumuha agad ng kutsilyo si Chairman Joo-won at itinuro kay Yong-do. Pero mabilis na binawi ni Yong-do ang baril at binaril si Chairman Joo-won. Pagdating ni Gi-jun, nakaupo na lang si Chairman Joo-won, di na gumagalaw. Biglang dumating ang mga pulis at inaresto si Gi-jun sa pagpatay kay Chairman. May pulis na naglagay ng baril sa kamay ni Gi-jun. Mukhang mahihirapan si Gi-jun na makalusot sa kasong ito.
Pumasok si Yongdoy, nakauniforme ng pulis, at inasar si Gijun. Dinala si Gijun pabalik sa himpilan ng pulisya. Sa interogasyon, nagpasalamat si Yongdoy kay Gijun sa tagumpay ng plano. Inisip lang ni Gijun kung si Yongdoy ang pumatay kay Giseok. Inihayag ni Yongdo na may isa pang tao sa likod niya at siya ang tunay na salarin. Ngunit hindi na makikilala ni Gijun ang taong iyon dahil inayos na ni Yongdo ang kanyang kamatayan. Agad-agad, ipinadala ang isang pangkat ng pulisya para ihatid si Gijun. Lahat sila ay mga tauhan ni Yongdo. Lumiko ang kotse sa ibang daan at pumasok sa lagusan. Hinarang ng mga manggagawa ang kalsada, tinitiyak na walang ibang lalapit. Nanatiling kalmado si Gijun. Isang tanong lang ang itinanong niya sa pulisya. Iyon lang ba ang kaya nila? Bigla siyang sumalakay, nagdulot ng kaguluhan sa buong grupo. Bumunot sila ng baril at nagpaputok ng walang patumangga. Nabaril pa ang mga kasama. Isa sa kanila ang naitulak palabas ng kotse, nawalan ng kontrol ang sasakyan at tumaob. Sa huli, si Gijun at isang pulis ang nakaligtas. Pero may baril ito habang nakaposa si Gijun. Bigla, nabangga ng truck ang pulis. Ang nagligtas kay Gijun ay si Songwon. Kahit hindi halata sa mukha, ipinakita pa rin niya ang kanyang katapatan. Lumabas na nag-upa si Yongdo ng tao para linisin ang eksena at patayin si Gijun. Mabuti na lang at hindi huli ang dating ni Songwon. Nagtataka si Gijun kung bakit siya iniligtas ni Songwon. Hindi sumagot si Songwon, tila takot sabihing respeto lang ang nararamdaman niya. Pagkatapos, ibinigay ni Songwon kay Gijun ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yongdoy. Sinabi ni Songwon na aalis siya ng bansa, umaasang matapos agad ni Gijun ang lahat. Huling tulong ni Songwon, ipaalam kay Yongdo na patay na si Gijun para mawalan ng bantay. Sa pakikinig, nalaman ni Gyeomson na si Yongdo, hindi si Gijun, ang pumatay sa ama niya. Kasabay nito, nakita ni Gyeomson ang tunay na pagkatao ni Yongdo. Gusto lang pala ni Yongdo gamitin si Gyeomson para sa kanyang sariling plano. Gusto ni Manager Choi na puksain si Yongdo. Pero di pa tamang panahon dahil hawak pa nito ang mga lihim na dokumento ng grupong Juwon. Pero si Gyeomson, di basta-bastang tao, may lihim na plano si Gyeomson para gumanti. Ngayon, opisyal na gumagana ang papel niya bilang taga-usig. Humingi si Gyeomson ng search warrant para sa opisina ni Yongdo. Nang malaman ito, sobrang nagpanik si Yongdo. Tinawagan agad ni Yongdo si Gyeomson. Bakit mo ko tinraidor? Sagot ni Gyeomson, pareho lang silang naggagamitan. Nagpaliwanag si Yongdo pero iginiit ni Gyeomson na ganyan talaga si Yongdo. Lagi raw siyang nagdudulot ng gulo para mag-away ang iba. Tapos siya ang nakikinabang. Nang magyaya si Yongdo na mag-usap, malamig na tumanggi si Gyeomson. Wala na raw susunod. Galit na nagplano si Yongdo na ipapatay si Gyeomson pero walang sumagot. Di alam ni Yongdo na binayaran na pala ni Gyeomson ang killer. Siniyasat ni Gyeomson ang background ng taong ito mula Japan at Korea. Hinahanap ng Interpol ang killer kaya napilitang kumapit kay Yongdo para makatakas. Pero si Yongdo'y nagbigay lang ng walang laman na pangako. Si Gyeomson naman ginamit ang pagiging fiskal bilang garantiya. Naghinalang tinanong ng killer kung bakit siya tinutulungan ni Gyeomson. Sagot ni Gyeomson, kailangan kong ipapatay ang ilang tao. May huling bitak pa si Yongdo. Lihim na naitala ni Yongdo ang buong usapan nila ni Gyeomson. Pero ang planong akala'y gawa ni Yongdo ay si Gyeomson pala ang may isip. Ambisyon ni Gyeomson, kontrolin Juwon Group at buong Seoul tulad ni Chairman Oh. Pagkatapos, bumalik si Gyeomson sa opisina ng fiskal para mag-check. Bukod sa lihim na dokumento ng Juwon Group, may nakagulat pang detalye si Gyeomson. Sa mga papeles mula kay Yongdo, may nakitang iligal na baril si Gyeomson. Pagkatapos, pumunta si Gyeomson sa simbahan para sa libing ng kanyang ama. Kasabay nito, naroon si Sangwon sa pantalan para maghanda sa pagtakas. Pero sinabi niya sa sekretarya na ginawa niya to para linlangin ang lahat. Gusto niyang manatili para makita kung sino ang matitirang buhay sa huli. Samantala, humingi ng pahintulot ang sekretarya na pumunta sa banyo. Nairita si Sangwon dahil sa tingin niya ay hindi ito ang tamang oras. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niyang may babaeng may hawak na palakol na umaatake. May kasama rin ang taong ito. Agad kinuha ni Sangwon ang kutsilyo sa sinturon at pinatay ang kasama. Pagkatapos ay nakipaglaban siya sa estranghero. Malubha siyang nasugatan, pero sa huli napatay niya pa rin ang umaatake. Agad niyang naalala ang maleta ng pera at dinala ito para hanapin ang sekretarya. Nang magkita sila, nagkunwaring nag-aalala ang sekretarya at biglang sinaksak siya. Siya pala ang taksil na naging dahilan ng pagkamatay ni Sangwon nang may galit. Kinuha ng kalihim ang maleta ng pera at sinabi kay Manager Choi na naasikaso na si Sangwon. Ngayon, si Yongdo na lang ang natitirang target. Nagpadala si Manager Choi ng isang mamamatay tao. Pero hindi lang si Gyeomson ang may gustong patayin si Yongdo. Kasabay nito, naroon din si Gijun sa pinagtataguan ni Yongdo. Pagkakita sa dalawang mamamatay tao, agad kumilos si Gijun at tinalo sila. Napansin niya agad na maraming mamamatay tao ang nakapaligid. Walang pag-aalinlangan siyang haharap sa sino mang makatagpo. Ngunit ang tunay niyang kalaban ay ang mamamatay tao ni Gyeomson. Makalipas ang ilang sandali, inamin ng suspect na siya ang pumatay kay Giso. Ginamit niya ang parehong taktika para subukang patayin si Gijun. Sinaksak ng mamamatay tao ang kamay ni Gijun ng kutsilyo. Ngunit si Gijun ay hindi katulad ni Giso.
Ginamit ni Gijun ang talim bilang tukod at paulit-ulit na sinuntok ang mukha nito. Napilitan ng mamamatay tao na bitiwan ang kutsilyo. Sinamantala ni Gijun ang pagkakataon. Ginamit ni Gijun ang kutsilyo para putulin ang lalamunan ng mamamatay tao gaya ng pagpatay niya kay Giso. Sinipa ni Gijun siya ulit bago umalis. Pilay na naglakad si Gijun patungo sa taguan ni Yongdu. Takot na takot si Yongdu pero mukhang matapang pa rin dahil may baril siya. Pagbukas ni Gijun ng pinto, agad nagpaputok si Yongdu bilang babala. Sabi ni Yongdu, plano raw ito lahat ni Gyeomsun. Kinumpirma ni Yongdu na may recording na ebidensya. Hiniling ni Yongdu kay Gijun na tumulong ibagsak si Gyeomsun at palitan si Ju-won. Pero tumanggi si Gijun, sabi niya paumanhin lang ang kailangan niya. Hindi pumayag si Yongdu. Binaril ulit ni Yongdu si Gijun, sabi pa nananaginip daw siya. Bilang ganti, pinato ni Gijun ang mga papel sa mesa sa mukha ni Yongdu. Habang di nakatingin si Yongdu, sinugod siya ni Gijun at itinulak. Dito nawala ang baril ni Yongdu. Agad niyang kinuha ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng upuan. Ngunit, mabilis na inagaw ni Gijun ang kutsilyo. Pinutol niya ang 5 daliri ni Yongdu. Pinutol pa ni Gijun ang mga litid ni Yongdu para maramdaman nito ang sakit na tiniis niya. Tinanong ni Gijun si Yongdu kung gusto niyang mabuhay. Bago pa sumagot si Yongdu, sinaksak ni Gijun ang lalamunan at pinatay siya agad. Dumalo si Gijun sa burol ni Chairman Ju-won. Pinayagan ni Gyeomsun si Gijun na magsagawa ng huling parangal. Sa hitsura ni Gijun, alam ni Gyeomsun na pinatay niya ang lahat ng mamamatay tao, pati si Yongdu. Ngunit malamig ang mukha ni Gijun at sinabing si Gyeomsun ang huli. Tinanong ni Gijun kung bakit ginawa iyon ni Gyeomsun. Inamin ni Gyeomsun na nainggit siya kay Gijun dahil binigay sa kanya ng ama ang posisyong gusto niya. Tinapik ni Gijun si Gyeomsun, sinabing pagkalibing kay chairman, sabay-sabay silang ililibing ng walang away. Noong buhay siya, lumaban siya. Nang namatay, naging wala ang lahat. Pagkatapos ng libing, binisita ni Gijun ang puntod ni Giseok sa huling beses dahil alam niyang malapit na silang magkita muli. Kasabay nito, ibinigay ni Gijun kay Haebyeon lahat ng ebidensya para maihayag ang tunay na pagkatao ni Gyeomsun. Pagkaraang ilibing si Chairman Ju-won, agad isinagawa ni Gyeomsun ang pagsasanib ng Ju-won Group at Pongsan Group. Inaprubahan ito ng alkalde dahil nangako si Gyeomsun ng maraming benepisyo sa kanya. Bigla, may lumabas na balita na si Gyeomsun daw ang utak ng pagpatay, may kasamang recording pa. Agad-agad umalis ang lahat ng bisita sa seremonya, nagmamadaling itago ang koneksyon nila kay Gyeomsun. Sinabi ng punong taga-usig kay Gyeomsun na ngayon, tuluyan na siyang bumagsak. Pero naisip pa rin ni Gyeomsun na may tsansa pa siyang bumawi. Nang marinig ito, pinagalitan siya ng punong taga-usig sa kanyang kabubuhan at katigasan ng ulo. Sa sobrang galit, pinugbog ni Gyeomsun ang punong taga-usig hanggang mamatay ito. Nawala ng kontrol si Gyeomsun dito. Nakialam si Manager Choi, pinayuhang umalis si Gyeomsun bago dumating ang pulis. Sa wakas, napilitang umalis si Gyeomsun sa seremonya. Biglang dumating si Gijun sa hallway. Malamig pa rin, tinanong ni Gijun kung magbibigay daan o papasukin siya. Akmang susugod ang mga gwardiya nang pigilan sila ni Manager Choi. Siya mismo ang nagbukas ng daan para kay Gijun. Tinanong ni Manager Choi kung hindi na pwedeng itigil ito, ngunit matatag si Gijun, sinabing kailangan niyang tapusin. Walang choice, hinarap ni Manager Choi si Gijun bilang tungkulin. Dating magkasamahan ng dalawa. Dahil sa loob, hinayaan ni Gijun na saksakin siya ni Manager Choi. Pero hindi pa rin siya katalo ni Manager Choi. Pagkatalo, umasa si Manager Choi na tutuloy si Gijun. Tumango si Gijun bilang pamamaalam sa kanya. Sumunod, pumasok si Gijun sa opisina ni Chairman Ju-won. Nang panahong iyon, opisyal ng hawak ni Gyeomsun ang posisyon. Ngunit naramdaman niya na ang upuang ito'y parang ordinaryo lang. Ang bumabagabag kay Gyeomsun ay ang dugong na buhos ng marami. Sabi ni Gijun, respeto lang ang magbibigay halaga sa posisyon. Kung hindi, ito'y magiging pabigat lamang. Pinagtibay niya na oras na para wakasan ang lahat. May baril si Gyeomsun, may kutsilyo naman si Gijun. Bagamat siya ang unang pumutok, ayaw niyang patayin si Gijun. Sa halip, pinili niyang wakasan ang sariling buhay. Ngunit agad na pinutol ni Gijun ang kamay ni Gyeomsun. Pinilit ni Gijun si Gyeomsun na humingi ng tawad. Pagkarinig ng paumanhin, saka lang kumilos si Gijun. Sa huli, dahan-dahang umalis si Gijun. Ngunit walang makapipigil sa kanyang mga hakbang. Sa sumunod na mga araw, namuhay si Gijun sa bundok. Wala nang nakakita sa kanya at nalimutan ang kanyang alamat. Itinuro ng Mercy for None na sa mundo ng kasinungalingan at pagtataksil, tila ang paghihiganti lang ang natitirang hustisya. Ngunit habang isinusulong ito, unti-unti mong nawawala ang sarili mong pagkatao. Tulad ni Gijun, nakuha man niya ang hustisya para sa kapatid, kapalit naman nito ang lahat, pati ang katahimikang sanay naging kanya. Sa huli, ang tunay na trahedya ay hindi ang pagkawala, kundi ang pagkakalimot kung paano mabuhay ng may pag-asa.